pag-abusong pagsisilbi ng warrant of arrest o di kaya yung pag-aresto kahit walang warrant. Ito po yung lumalabas kanina sa pagdinig. Kaya nga po ilang ulit lumabas yung katagang doctrine of constitutional supremacy. Sapagkat may lumalabas na mga sinasabing batas, yung Republic Act 9851, yung Section 17. Ini-invoke po yun kanina sa hearing on the part of the government na yun daw po ang kanilang ginamit, yung RA 9851. Yan po yung batas dito na ipinasa ng ating Kongreso, I think, sometime 2009. Ito po yung batas laban sa laban sa genocide, itong crime against humanity. Yan po yung kanilang ini-invoke kanina, yung RA 9851, Section 17, to justify why they have to give away a Filipino citizen that goes by the name of Rodrigo Roa Duterte to a foreign jurisdiction. Subalit habang ini-invoke nila yun, hindi ho kasi talaga magtutugma. Pag in-invoke mo yung RA 9851 Section 17, hindi naman ho kasi ang pagbabasa at pag-unawa sa batas ay kada section lamang. Kailangan mong basahin the entire law, the RA 9851, hindi lamang yung Section 17 that tends to favor what the government did in turning over the person of Rodrigo Roa Duterte, our former president, our beloved former president, sa ICC. Dapat po yan basahin mo yung kabuuan at ibangga mo, ikonsulta mo sa ating saligang batas. While it's true, there is the existence of what we call RA 9851. Ito nga po yung batas na ipinasa ng ating lokal na kongreso, yung ating House of Representatives at ng ating Senado, na tumutukoy po sa mga crime against humanity, yung mga genocide, yung mga war crimes, yan po yan. Subalit, babalik ka sa ating saligang batas. Bakit? The Constitution is the fundamental law of the land. Yan po yung supreme law. Wala pong pwedeng mas mataas sa ating saligang batas na kahit na anong special law or special laws. Hindi pwede yung RA 9851 ay mas mataas o hihigitan niya ang konstitusyon. Sapagkat meron din pong doctrine sa ating jurisprudence that the spring cannot rise above the source. The source of every law, lahat yan hanggang ordinansa, the source of every law is the Constitution. Hindi maaring mas mataas pa ang magiging bisa, saklaw at interpretasyon ng kahit na anong batas, kahit na anong ordinansa, kesa sa ating saligang batas. Ang Biblia ng lahat ng batas ay ang ating konstitusyon. That is why there is this repeated mention of the doctrine of constitutional supremacy, meaning yung sinasabi ho nilang RA 9851, baliwala po yun pag ipinalangga mo at ipinagpara mo at inihambing mo doon po sa pinag-uutos ng ating saligang batas. Ano po yun? Babalik po tayo, Article 3, yung Bill of Rights. Yan po muna iikot ang ating mga usapin. Again, sisikapin kong pasimplihin ang mga mahalagang usaping panlipunan para maunawaan po ninyo. Because it is only through an informed, educated, and aware citizenry that we can have an empowered population, that we can have an empowered Filipino nation. Kinakailangan alam mo. Article 3, Section 1. Anong sinasabi dyan? No person shall be deprived of life, of liberty, or property without due process of law. Malinaw po yan. Saan po papasok yung due process na ginawa nila kay Tatay Digong? Kung ini-invoke po ng gobyerno yung RA 9851, kinakailangan po yung basahin in relation to, kasi sinasabi ho nila roon, basta't meron na raw pong nasimulang investigation o prosecution, ang isang banyagang jurisdiction, maaari na nilang ibigay yung isang Pilipino doon sa
nakalimutan po yung RA 9851 eh. Babalik po tayo doon sa sinasabi, yung batas ng international, yung Rome Statute. Babalik po tayo. Ano po sinasabi ng Article 59? Yung Rome Statute, na napapakinggan nyo rin po kanina yan. Lahat ng inaresto o aarestohin na Pilipino, nasaklaw ng tinatawag na warrant of arrest, na inisyo ng International Criminal Court ay dapat agad-agad walang delay. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi 6 months from today. Agad-agad, ora mismo, dapat ay dalhin sa isang competent judicial authority. So yan o tumatakbo na tayo. Sinimulan natin doon sa ini-invoke ng gobyerno na 1951. Of course, they will not dahil pagka binanggit po yun po yung pinag-uumputang otoridad ng RA 9851 na pag meron na raw pong investigation o prosecution na nasimulan na ang isang foreign jurisdiction, they can dispense with anumang formality sa isang Pilipinong saklaw ng warrant of arrest. Tama, pero kailangan merong basihan yung RA 9851 na yan. Ano po yan? Yung Rome Statute, babalik po tayo sa Article 59. Sabi ng Article 59, any person arrested shall be brought promptly. Wala na po akong ibang makitang definition ng promptly sa Tagalog, kundi agad-agad, kundi ora mismo, kundi ngayon na mismo, hindi mamaya, hindi bukas, hindi 6 months from today. Ngayon na mismo, yung taong arestado, dapat mong dalhin without any delay sa isang competent judicial authority. Mahalaga po yun yung competent, siyempre, lahat naman ng judicial authority, pero competent judicial authority. Meaning, tanging sa korte mo lang dadalhin yung taong inaresto mo base sa isang warrant na inisyo ng ICC according to Article 59 in relation to RA 9851. Bilang po tayo Ngayon, binigay pa kay Pangulong Duterte yung natatangi niyang request. Malinaw po ito. Locally pong mga local lawyers niya ay nag-meeting noong March 13. Malinaw na binanggit sa amin, isa lang ang request ni Pangulong Duterte, walang iba. Ang sinabi ni Pangulong Duterte, dalhin ninyo ako sa korte. Yun lang. Wala siyang request na dalhin siya sa kung saan